Hello everyone! Magandang buhay! At eto na naman ang aking my daily life in a video. Pagkagising ko agad sa umaga, ako ay dumiretso sa kusina, nagpakulo ng tubig at uminom ng maligamgam na tubig, warm water sa umaga. Yan ang aking isa sa mga sekreto na ginagawa. Umiinom ako agad ng mainit-init na tubig. Tapos ako ay nagkape. Pumunta ako sa sala. Habang ako ay nagkakape, ako ay napapakamot kasi naisip ko yung aming expenses kasi mayroon kaming mga bills na dapat bayaran. Unang-una doon yung ni Kuya, yung miscellaneous ni Kuya sa kanya pag-aaral kasi mag-ano na sila ng exam. So ayan, iniisip ko kung paano ba to kasi nakita ko sa wallet ko, ayan yung pera ko, binilang ko, my goodness, ayan na lang, so petsa di peligro na pala, my God. So ayan, iniisip ko, paano ba to, paano ako makakaraos ngayong buwan. Ayan ang yung pera ko, ayan siya, 4,500 na lang. So ayan, habang ako ay nagkakape, ayun, naisip ko na isulat yung mga expenses namin. So first time ko itong ginawa na isinulat ko yung expenses namin. Yun talaga ang nagagawa pag nag-iisa ka na marami ka nang iniisip. So kung anong dapat mong gawin, kumbaga naaano mo na yung sarili mo kung anong mga gagawin mo. Ayan, sinulat ko sa papel yung mga expenses namin, yung groceries namin for a week kasi weekly ako ay nagpapagrocery sa aking panganay. Siya yung nag-grocery at saka yung niya, yung allowance niya, tsaka yung recess sa aking tatlong anak kasi binibigyan ko rin sila, at saka yung mga bills namin sa internet, sa tubig, ayan, at mukhang mukha yatang hindi ko nakayanan yung amount kung magkano, yan lang pera ko. So ayan, yung expenses namin, so umabot siya totally to kung i-add natin lahat, umabot siya ng 21,000 rather. 21,000 more. Yun. So, ayan. Binilang ko ulit yung pera ko, tapos binalik ko na sa wallet ko. Ay, nako, mahirap nga yung nag-iisa, okay. Kahit naman ako may partner noon, ganun pa rin mahirap eh. O di, mas okay na ngayon kasi mas may time ako mag-isip kung paano ko gagawin, hindi na nagkakadagdag ng stress. Ayun, habang pagkatapos kong ng mga expenses namin, ayan, nagwalis na ako. Hindi pwede na huminto yung buhay ko dahil lang doon. So nagwalis ako habang nagkakape-kape, ayan, walis-walis lang. Kasi medyo hindi naman siya marumi masyadong bahay namin. Tapos ako ay nagsaing, ayan, nagsaing na ako para pagising ng mga junakis ko, ready na yung kanin. Yan, naguhugas ako ng tapos yan, inano ko yung bigas, nilagyan ng tubig. Tapos anuhin ko na yan, isasalang ko na yan doon sa kalan into low heat na naman kasi pag ako nagluluto talagang low lang talaga yung heat. Ayan, babalik naman ako sa sala, kakape na naman ulit. Kape is life for me. Kaya ayan, kape-kape. Okay na ako kung may kape. Tapos ayan, habang wala pang nagigising sa kanila, ayun sila, tulog pa sila talaga lahat. Yung kwarto namin, pasensya nyo na. Ayan, bubuksan ko muna yung TV namin para ako ay malibang. Kasi tulog pa talaga yung mga kasama ko sa bahay. Sila, para silang mga mantika kung matulog. Ano ba yan? So yan, habang nagsasaing ako, yan, ako ay nanunood ng TV at nagkakape. Sana nga ganun ang buhay, nagkakape, nunood lang ng TV, pero hindi. Hindi ganun yon. Ay, naku, nakasalalay sa akin lahat. Ayan, dumating ang aking bunsoy, nagising na siya. Kinumusta ko ang kanyang tulog at yun, naisip ko na magluto ng i-prepare yung aming babaunin na ulam. Ayan, tilapia yan na in-order ko. So, prepare ko na siya, hinugasan ko kasi yung anak kong babae ang sasabihan ko na magluto niyan. Siya ang magpriprito dyan. Ayan, so hinugasan ko ng 3 beses. Pagkatapos niyan ay hihiwain ko yung isda na yan. Yan, dyan, hiniwa ko. Kaso yung putsilyo na ginamit ko, mukha yatang mapurol.
mas mapurol pa. Ay, nako, yan, mapurol. So, ginamit yung maliit. Mas okay yung maliit. Hindi siya mapurol. Nahiwa ko yung gitna ng tilapia. So, ayan, nilagyan ko ng asin at saka may magic sarap para syempre masarap ang aming ulam. So, ayan si ate ko, naghahanda na siya. After ko maghanda doon sa isda, ako ay namalansya naman kasi tinanong na ako ni Bunso, Mama, yung uniform ko. Ayan, talaga namang yung manager ko, yun yung boss ko. Boss ko si Bunso, siya yung namin dito. So yan, inuna ko yung kanyang palda. Kasi yung palda niya ay gusot. Yung uniform niya, yung blouse niya, siguro hindi siya mag-uniform. Magagamit siya ng ibang t-shirt. So ayan, plinansya ko na yung mga dapat plansyahin. Yung uniform ko kay Bunso at kay Ate Manel. Tinanong ko si Kuya kung kailangan bang plansyahin sa kanya. Sabi niya, hindi na mama, okay na yung sa akin. At saka yung kay Kuya Trudy. So ayan, plansya na ako. Si ate naman ay inutusan ko na prituhin yung prepare kong isda, yung tilapia. Yun siya, nandun siya sa kusina, siya yung bahala doon. Pero actually, tutulungan ko siya kasi takot yun sa sa mantika na tumatalsik. Ayan, at binibilisan ko na talaga yung pag-plancha sa aming mga uniforme. Ayan, so si Kuya walang ginagawa nakaupo lang. Talaga namang buhay, oo. Sana all ay nakaupo lang pagkagising sa umaga. Ako pagkagising ko marami akong ginagawa. Ayan, so hindi talaga ako yung babae na uupo lang, mag-aantay lang. So ako talaga ang gagawa ng magawaing bahay. Ayan, si ate na ay isinasalang na yung isda, piniprito na niya. Ayan, siya ay umiiwas sa tumatalsik na yung oil, iniiwasan niya kasi tumatalsik. Ayun, takot siya. Ayan. So, yan. Magaling na siya magluto Tinuturuan ko siya magluto. So, mga anak ko ay tinuturuan ko magluto. Hindi pwedeng umasa lagi sa akin kasi paano na lang pag wala ako sa bahay. So, kailangan alam nila magluto, alam nila alagaan ang kanilang mga sarili at alam nila kung ano ang gagawin in time na wala ako sa kanilang tabi. Ayan. Na baliktad na ni ate. Ayun. Yung iba, nagnunood lang ng cellphone. Yung iba naman, naghahanda ng kanilang babaunin si Bunso. At saka yung kuya, yan, busy sila. Yan, ganyan kami ka-busy sa bahay sa umaga. Grabe yung pagka-busy namin actually. Minsan nag-aaway-awayan pero hindi naman masyadong, yan, kainan time na. So, yun, yung iba ayaw sa camera. Nagagalit sila. At yun na nga, preparation na ako para sa aking pagpasok sa paaralan. I'm done. At yun, ako ay ready nang pumasok sa aking trabaho. Ayan, nakasuot ng sapatos, magsusuklay ng buhok. Kasi Ate Manel din ay ready na. Ayan. At pagka ko dito sa school garden, ay dumiretso ako doon sa garden namin. Ayun, at aking chinek kasi hindi naman ako mag-water sa kanila kasi umulan. Ayun.